chapter Sa 6. mga 2 Corinthians. 6:1. Ito ng Corinthians. Sige, question na lang muna. One, better if a man be overtaken in purity which is spiritual, so such an one of the spirit weakness, and so I said best for most repented. Ay, diba? Sabi, restore such an one in the spirit of meekness. Ano? Kumbaga, ang pinaka sinasabi dito sa Galatians chapter 6:1, kung mapapansin nyo, the goal is not to expose or not to embarrass, not to condemn, but to restore. Ano? And for example, katulad ng isang doktor na pinapagaling yung isang pasyente, tulad ng isang shepherd na hinahanap yung kanyang mga tupang alaga, ganun yung yung mga Kristiyano dapat spiritual mature Christian help restore those who fall. Ano yung mga kapatiran natin nang hindi na nalalaglag sa kasalanan, dapat imbis na condemn natin sila, imbis na pagsabihan natin sila, dapat yakapin natin sila ng pagmamahal para ma-restore yung kanilang spiritual na buhay. And for example, imagine isang tupa na nalaglag sa isang hukay. Panigurado naman, hindi siya sasabihan ng pastol na kasalanan mo yan kung bakit ka nalaglag. Hindi naman siguro sasabihin ng ganun. And for example, Ate Esther, pag nalaglag sa butas yung kambing, ano sabihin mo? Kasalanan mo yan kasi nalaglag ka dyan. Ay, yan, kuya. So, anong gagawin ng pastol? He pulls the sheep out. Kukunin niya yung tupa. That is biblical fellowship. Helping people stand again. Not pushing them palayo, but to helping them to stand again. Sa atin, sino ba yung nagiging katulong natin sa paglago? Sino yung nagiging encourage natin spiritually? Si Lord. Ma'am Sheila. Sino yung mga tumutulong sa atin? Ako, Angel. Sino yung tumutulong sa atin para ma-restore tayo? Sila pastor. And, di ba? Sila yung mga naging katuwang natin para sa paglago natin. Kaya napaka-importante bilang mga mananampalataya yung fellowship. Kasi, ang fellowship encourage us, ibig sabihin, we don't walk alone, and also fellowship influence us, choose godly companion. And fellowship restore us, mature Christian, help each other get back on their feet. Importante ng fellowship. At ganoon yung ibig sabihin ng fellowship. Fellowship ay isang samahan ng mga mananampalataya. Siyempre, higit sa lahat, yung napag-uusapan yung patungkol sa salita ng Diyos. Nag-empowerment, encourage bawat isa to make spiritually strong. Kaya napaka-importante bilang mga mananampalataya yung fellowship. Kaya ngayon, ayun na yung una, nalaman natin kung ano yung kailangan ng isang mananampalataya, fellowship. Pero ang tanong, saan ba mas nanggagaling yung totoong paglago ng isang Kristiyano? So, palagay nyo. Di ba, unang nakipag-usapan, fellowship. Napaka-importante ng fellowship para sa mga Kristiyano sa paglago. Pero, ano pa kaya yung kumbaga, saan manggagaling yung totoong paglago ng isang Kristiyano?
tama sa salita ng Diyos, ano? Hindi sa opinion, hindi sa social media, hindi sa mga tradition, kundi sa salita ng Diyos, the Word of God, ano? Kanina, di ba, patungkol sa fellowship, para lumago. Pero, itong isa ngayon, sa salita naman ng Diyos. Kasi, ayan, for example, di ba, kung may kaibigan ka na, kumbaga, tawag dito, na Kristiyano, pero pareho naman kayong walang alam sa Bible, lalaki ba kayo? I mean, kung parehas kayo sabihin yung Kristiyano, pero kung wala kayong knowledge patungkol sa Bible, lalago ba kayo? Yes. No. Ha? Yes. No. Uy, ano kasi ito? Spiritually tinutukoy ko. Ha? Hindi. Bakit? Ha? Kasi hindi tao yung pinagmumula ng spiritual growth. Ano, kahit sabihin natin na dami natin nakakasama na mananampalataya, pero kung walang salita ng Diyos na naibabahagi doon, walang nangyayaring spiritual growth. Kasi ang spiritual growth, nanggagaling talaga siya saan? Sa salita ng Diyos, sa word of God. Ano, kaya, kumbaga, tayong mga tao, kaya natin mabuhay ng walang kain ng ilang araw, di ba? Isang araw, 3 araw, 1 week, kaya natin mabuhay. Yes. Ikaw, kaya bang mabuhay ng walang pagkain? Yes. Ha? Ikaw? Pero, ang ano ngayon, kumbaga, maraming araw tayong mabubuhay kahit walang pagkain, physical, ano. Pero, kahit ilang araw pa yan, darating pa rin yung punto ng manghihina tayo, maaaring mamatay tayo, ano, pag wala tayong pagkain. At ganoon din yung Christian life. Ano, hindi ka mamamatay physically, pero pag hindi ka nakapagbasa ng Bible, pag wala kang Word of God na pakikinggan, unti-unti kang manghihina spiritually. Ano, kumbaga, mawawala yung desire mo, mawawala yung direction ng buhay mo, kumbaga mawawala ng victory laban sa mga doon sa kasalanan. Kasi wala tayong panlaban. Kaya ang Bible, ano, hindi lang yun, kumbaga book to read, hindi lang yun ilagay diyan para basahin. Kumbaga ito yung food para sa ating kaluluwa. Ano, food for our soul. Ano? Because God's word is spiritual nourishment that produce growth and maturity sa bawat mga mananampalataya. Ano? So, why is the word of God essential for every Christian? Sa palagay nyo, bakit essential yung salita ng Diyos para sa mga mananampalataya? Bakit kailangan ng salita ng Diyos para sa mga mananampalataya? Para save ka? Ha? Para hindi ka pupunta yun. Para hindi pumunta ng impyerno? Bakit kailangan ng salita ng Diyos ang mga mananampalataya? Para ano? Para mapunta yung heaven. Para mapunta ng heaven? Ha? Para ma-share nila yung gastos sa ibang tao. Para Ano ba kayo maging natin? ka. Para maging angel. Para lalo silang makilala ang Panginoon. Ayun, lalo nilang makilala ang Panginoon, ano? Dito may mga ilang bagay na ating makikita kung bakit napaka-essential ng salita ng Diyos para sa mga Kristiyano. Una, the word comes from God. Ano? Di ba sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, sino pwede magbasa? Second Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And sabi, di ba, all scripture is given by inspiration of God. Pansinin niyo yung first word. Hindi sinabi na, ang sabi dun sa first word, all scripture, hindi sinabi na some scripture, most scripture, favorite verses, hindi ganun ang sinabi. Sabi, all scripture. Ibig sabihin, every book, every chapter, every verse has God as its source.
para sa ating mga Kristiyano. And for example, tawag sa okay? Kung tayo makakatanggap ng imagine makakatanggap tayo ng sulat na kung galing sa ordinaryong tao, and for example, nanggaling kayo ba? Nanggaling kay Crush, makatanggap ka ng sulat kay Crush. Babasahin mo? Ikaw. Hindi ko basahin. Sisirahin ko sa harapan. Ito what if galing sa Pangulo? Yung sulat. Okay lang. I'm sure magiging interesado akong basahin, di ba? Galing sa Pangulo. Ano, di ba? Mas interesado akong basahin dun sa sulat, di ba? Pero, itong Bible, di ba? Ang Diyos ang nagbigay nito. So, ibig sabihin, kung yung sulat nga ng Pangulo, nakaka-interesanteng basahin, ano, ha? Ano pa kaya yung salita na nagmula sa Diyos? Di ba? Tandaan natin, the Bible is not man's opinion about God. It is God's message to man. Hindi to opinion lang ng tao patungkol sa Diyos. Ito yung mensahe ng Diyos para sa atin, para sa mga mananampalataya. Bible can change everything. Kung ang Panginoon mismo nagsulat ng Bible, paano natin siya itatrato? Ha? How should we treat the Bible if God wrote this? Ikaw ate sir, paano ba tinatrato ang salita ng Diyos? Ha? Magbasa ng Bible. Ikaw, Ate Joy, paano mo tinatrato ang Bible? Ginagawa sa tama. Ikaw, Ate Chloe, paano mo tinatrato ang Bible? Hindi iniiwan. Ikaw, okay dyan? Iniingatan, tama. Para ba siya lang ibang tao? Ayun. Di ba, ang iba, ayaw nilang pinapatungan ng Bible kasi alam nila na ang Word of God is sacred. So, dapat, hindi basta-basta kung saan nilalagay yung Bible. Dapat ang Bible, nare-respeto natin kasi pinaniniwalaan natin to na sulat ng Diyos. Dapat binabasa natin. And especially, dapat sinusunod natin. Pangalawa, the Word changes lives. Ang salita ng Diyos nakakapagbago ng buhay. Ang sabi dun sa verse kanina, di ba? Scripture is profitable for what? Doctrine, reproof, correction, instruction, in righteousness. Kumbaga, teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. And, pasimplihin lang natin. Una, teaching, it tell us what is right. Tinuturo sa atin kung ano yung tama. Pangalawa, rebuking, it tell us what is wrong. Tinuturo sa atin kung ano yung mali. Diba? Pangatlo, correcting, it tell us how to make it right. Kung paano natin ito tama. Pang-apat, training in righteousness, it teaches us how to continue doing right. Mas pinasimple. Di ba napansin nyo? God never points out our mistake without showing us the way back. Inaano ng Panginoon yung mga pagkakamali natin na hindi niya ituturo kung paano tayo mapapabuti. Kung paano tayo mare-restore, that is grace of the Word of God. Kumbaga, and for example, alam niyo yung Google Map? Ano ba yung Waze? Alam niyo yun? Di ba? Pag minsan nakasakay tayo sa kotse nila, pastor, nakikita natin meron silang ginagamit na Waze or meron dong mapa sa kotse nila, di ba? And imagine, kapag nagkamali ng liko yung driver, ano bang ginagawa ng Google Map or nung Waze? Papakulong. Para malaman. For example, di ba?
Kasi ang iba, pag nagkamali kasi ng, pag nagkamali yung driver ng liko, siguro naman hindi sisigaw yung ano, yung tabi to, yung Google Maps sabihin, "Oy, nagkamali ka ng liko! Mali mo!" Siguro, Ano siya? siguro, ang madalas sa ginagawa nun, nire-recalculate niya yung daan. Ano? Pero in a nicest ways, magbibigay siya ulit ng panibagong daan doon sa driver. Ganon din yung Bible. Ano? Kahit magkamali tayo, correct us, not to shame us, ano? But to guide us. Para i-guide tayo. Pangatlo, the word is our spiritual weapon. Ang sabi ng Bible sa Ephesians 6:17, si Ate Tricia magbabasa. Ephesians Chapter 6:17. 6, 7, kuya? 6:17. 6, 17 daw, Ben. Pakita mo natin yan, no? Galatians. Alam ko na to. 17. Ayan, di ba? The sword of the Spirit is the Word of God. Ano? Tingnan niyo, doon sa lahat ng armor of God, isa lang yung pinaka, kumbaga, effective weapon. Yung the sword of the Spirit, yung Word of God. Ano? Bakit? Kasi, yun lang yung pinakasandata natin panlaban doon sa mga pang-atake sa atin ni Satan. Ano? Di ba nga, si Jesus Christ, kung babasahin natin yung Matthew chapter 4, yung tinitempt si Jesus Christ, ano yung pinanlaban ni Jesus Christ? Di ba? Word of God, salita niya. Di ba? Sabi, it is written. Ibig sabihin, yung maaari nating panlaban sa kay Satan or sa mga sa atin is yung salita ng Diyos. Ano? Ayan, imagine. For example, isa kayong mga sundalo. Sundalo na walang sandata. Sa palagay niyo, paano kayo makakasurvive? Ha? Ay, paano pag biril ka agad, di ba? Hindi tayo makakasurvive ng walang weapon kung tayo ay mga sundalo, ano? Ganon din ang Kristyano. Pag wala tayong sandata, maaari tayong manghina, madali tayong matitempt ni Satan. Ano? Hindi dahil sa mahina ang Diyos, kundi hindi tayo nagbubukas ng Bible. Ganon. Kaya napaka-importante ng salita ng Diyos. Ano? Ayun, lalo din sa lugar natin, di ba? Mga nasa paligid natin. Di ba? Ayun, kung nakita mo na ba dyan na exorcist, Ate Joy? Lumulungay yung lumulutang dyan. Gusto niyo lumutang? Di ba? Kung ayaw niyo lumutang, dapat nagbabasa tayo ng Bible, ano? Kasi, for example, dito sa Philippines, sa mundo natin, di ba, a lot of things na sinasabi ng mundo na tama, pero hindi. And for example, di ba, ang kasalanan sa tao nagiging normal na lang halos. Ano? Tapos, yung sinasabi pa na, tawag dito, happiness is everything. Ano? So, yung mga yun, yung mga nagbibigay ng corruption sa utak ng tao, lahat yun. Kaya kung wala tayong salita ng Diyos, madali tayong madali tayong matitempt. Kaya itong salita ng Diyos, dapat lagi natin siyang kasama kasi ito lang ang meron tayo panlaban sa mga gawa ng kaaway. And also yung pang-apat, the word must be applied. Sabi din sa James chapter 1 verse 22,
Pen. Hindi na mag-ano sa kuya. Chapter? 22. Ano, chapter 1 verse 22. Chapter 1 verse 22. Basahin mga pastor. But be doers of the word and not hearers, only deceiving their own selves. Ayun, yun ang sinabi ng Bible. Be doers of the word. Ano, kumbaga dapat ina-apply natin yung salita ng Diyos, hindi yung basta nakikinig lang tayo. Ano? Tandaan nyo, Christianity is not about information. It is about transformation. Ano? Kaya yung pagbasa ng Bible, ano, without obeying the Word of God, para tayo nananalamin na hindi natin nakikita yung sarili nating dumi. Ano? Kaya napaka-importante na yung Word of God ay naisa sa pamuhay natin. Ha? Kasi knowledge without obedience produce what? Produce pride. And truth with obedience produce maturity. Kaya dapat ang salita ng Diyos ay napapamuhay natin. Ayan, may ituturo ko sa inyo, kumbaga, isang paraan ng pagde-devotion. Alam niyo ba yung, di ba ginagamit niyo pag nagde-devotion ba kayo? Nag-soap method kayo, di ba? Ano yung soap method? Ano yung soap? I saw you as supplication. I scriptures. Scripture, Tapos, ano yung observation. observation, Yung A, application. application. Yung P, prayer. Ayan, may tuturo ko bago sa inyo, space. Ayan, sulat nyo sa likod ng Bible niya, bilis. Wala nga kami ballpen. Space. Yung S, ano, application. Yung P, Ayan. Space. Ganito yung pagsulat. S, P, pababa. Pababa. S, P, P, A, A, C, E. E. Space. Space. And una, yung letter S, ay bibigyan ko kayo ng example. Yung una, S, seem to confess. Seem to confess. Sulat mo nga, George. Ikaw. Walang ballpen na taas. Kasi pwede ko nakuha. Sin. To. Yan. Meron pa po. Meron pa. Nasaan pa kayo? Alam mo, hindi ko sabihin. Kaya ano sila yung ginagawa mo kanina bago Obvious na. Sige, huwag mo nga. Sulat mo, Ate Joyce. Una, letter S, seem to confess. Letter P, C-O-N-F-P, double S. Lang. Letter P, promise to claim. E-R-O-M-I-S-E. Promise to claim. C-L-A-I-N. Letter A, attitude or action to adopt or avoid. Kaya nga ba? Bigyan ko kayo ng example. Attitude or action to adopt or avoid. Letter C na? Not to avoid. Or avoid. Letter C na. Commands to obey. A. Commands to obey. Example to follow. Kaya nibigyan ko kayo ng tawag doon ng example. And for example, John 3:16, sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave only begotten Son, that whosoever believe in Him
should not perish but have everlasting life. Ano yung sin to confess doon? Sa for God, sa Adam 3:16. Sin to confess. Doon sa place ng verse, wala. Pero yung kabaligtaran meron. Yung for God so loved the world that He gave us begotten Son, that whosoever. Yung sin to confess doon, yung mga hindi sumampalataya. Ano yung kabaligtaran ng whosoever believes? Ibig sabihin, yung mga hindi nampalataya ay ayun yung sin to confess. Yung promise to claim naman, ano yung promise to claim doon sa verse? Yung whosoever believe, not perish, but everlasting life. Ano? So, yung pangatlo naman, attitude or action to adopt or avoid. Ano yung attitude or action na kailangan natin adopt? For God so loved the world that He gave only begotten Son, that whosoever believe in Him. Yan yung kailangan natin i-apply na maniwala tayo sa Panginoon. And yung commands to obey, we should believe in God. And then yung pangatlo, example to follow, we must an example to follow. Dahil yung John 3:16 is a part siya ng salvation gospel, we must share. At yung kailangan natin kumbaga gawin. Diba? Ano yan? Sin to confess, promise to claim, attitude, action to avoid, and commands to obey, and example to follow. Ayan, pwede nyo siyang gamitin sa pag-devotion. Ano? Kahit hindi nyo makuha yung 5 yun, pero maganda siyang gawing guide sa pag-devotion. Ayan, mabalik tayo dito sa ating pinag-uusapan, ano? Ayan, sa atin, sabi dito, kaya yung salita ng Diyos, napaka-importante para sa atin. Kaya dapat, lagi tayong nagbabasa ng Bible, para, kumbaga, mas lalong lumalim yung relation natin sa Panginoon. At syempre, maging spiritually strong tayo, hindi tayo basta-basta madideceive ng kaaway dahil nga, tayo sa Word of God. Kayo ba, ano bang pakiramdam nyo pag, ano bang pakiramdam nyo sa sarili nyo? Kayo ba'y, kumbaga, kayo ba'y gutom sa salita ng Diyos o healthy pagdating sa salita ng Diyos? Paano nyo nasabi? Ano lang, basahan mo ba ito pagkaldi? Ayun, ganun dapat, Siyempre, dapat, lagi tayong healthy sa salita ng Diyos, Ano nga ulit yun? Yung apat na yun, the word comes from what? From God. Diba? And pangalawa, the word changes lives. Pangatlo, the word is our weapon. And pang-apat, the word must be obeyed. And ngayon, dalawa na yung natakal natin, fellowship and word of God. At meron pang isa na pinaka-importante bilang mga mananampalataya. Ano ito? Kasi hindi kasi sapat na ang dami nating alam sa Bible. Lagi tayo nagpe-fellowship. Kailangan din natin magkaroon ng personal communication sa Diyos. Ano yun? Sa palagay nyo? Magkaroon tayo ng personal communication sa Diyos. Di ba una? Fellowship, Word of God, yung mga, kumbaga yung mga yon,